wala ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa Bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodilo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Okay, 5 kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan yun. At pag pinirmahan mo yun, ay bibigyan ka ng 500 million? Ganun po ba yun? Hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi ho nila ay kayo ang nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga doon. At mayroon din daw silang mga pruweba and mga messages and pieces of evidence na makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Acherel. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodilo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burican. May naganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa... ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong, simula noon na tinatawagan niya ako, na nagmamakaawa siya sa akin, simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext kasi gagamitin ko against sa kanya yung mga sinasabi niya. Kailan ito nangyari? Kailan lumapit sa'yo, kailan ka tinawagan? A day before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ, nalaman niya, nakiusap niya sa akin na doon, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Kailan ito? Kailan ito, Don? Ang alam ko dito, after election, yun na ang natatandaan ko. Yung sinasabi mong nakikiusap at saka, siya... Go ahead, Don. At saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa pangangarap ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamaka sa'yo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Kaya kong patunayan, sinabi mo, biruin, napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong exchanges ng messages? Don? Hindi, tinawagan niya ako. Kaya ko yun ipatrace doon yung na... Don? Alright, sorry medyo nag-freeze ka lamang. Don?
Alright, nagkaroon lamang po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Muli nating tatawagan, susubukan tawagan si Dondon Patidongan. Alright, ay Dondon? Yes, go ahead, Sir. Ayun, okay. Naputol ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa'yo after the elections at sinabi pa sa'yo itinuring ka na niyang parang anak. Kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat, mag-usap tayo, parang anak na kita. Yun ang sabi niya sa akin. Ano ang sagot mo sa kanya? Ang sinagot ko sa kanya, pag-isipan ko na lang muna yan. Ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasinungalingan ang sinasabi ko. Mister, wala akong kakayahan para patayin ko yung 100 sa bungero, nawawalang sa bungero. Dahil isa ka siguro, sugo. Sa totoo lang, Cyril, hindi lang ito. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya. Diyan sa EDSA, kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya, yung kapatid niya, at yung dating CIDG na si Ediboy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana huwag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, balikan ko lamang. 100 sabungero na ang sinasabi mo na pinapatay. 108. At saka, may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase yan nung polis na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang gatwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. Akala ko ba, boss, tumigil ka na sa patayan. Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, yung pangalawa na nagnakaw din doon sa Siniluan, kahit imbestigahan nyo sa police station. Isa ang nakuha nila, napatay nila yon na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong Siniluan yan na mayroon siya pinadukot at mayroon nakatakas. Okay, Don, balikan ko lamang yung talagang kinakaharap mo ngayon, kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga yung sa extortion, you're saying na hindi ka nag-extort bagkus sila ang nag-offer sa'yo. Yes, mayroon ako, kahit forward ko, pagkatapos nito, bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan, pinipilit niya ako, nabayaran niya ako, gawin niyang 500 million. Una, sinabi niya 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya nanawagan ako sa ating PNP chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulla at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon na mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-bastang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon, nung nag-interview, mayroon siyang ipapile ngayon, parang kinasuhan niya yung sarili niya. Pero doon sa paano nakarating, paano nyo napag-usapan yung sinasabi mong in-offer sa'yo na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inuutusan niya, yung si Atty. Carol na nandyan, kasama niya kanina sa pag-interview. Yan ang inuutusan niya. Para sa kalaman na, ano ho? Inuutusan niya para mag-recant ka? Yes, may kopya sa akin. 2 beses ako pinadalhan, nilalaro ko sila. Nung una, sabi ko, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya.
Kaya itong sinasabi ko, 2 kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa, ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Yan si Attorney Carol, kasabwat yan sa patayan. Alam ng lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niya ni Mr. Atungang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutusan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ginamit niyang tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Sa totoo, Cheryl, yan si Mr. Brown at saka si Mr. Atong Ang, magkakumpare kami yan. Ninong yan ng anak ko. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ng 5 kaso ang isinampa sa'yo ng company Atong Ang? Nandiyan ang kabilang ang extortion, attempted robbery at homicide. Cheryl, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabi ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa nawalang sa bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness. Si Rogelio, Toto, Roger, Urican, Bakla. At saka si Rodilo Anik-Ik, yung nakasombrero na pula. Yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo, at kaya ko ituro, yung sa video ng Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paayan. Left or right na tato, basta nakita na may tato yan. Yung time ng kalakasan ng kainitan ng na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pagbagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing sa Bungeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat yan. May video pa nga yan doon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sa Bungero.